Hindi na ako nasusupresa, pero tumatatak yun sa bawat nanay, sa bawat tatay, sa bawat biktima na nakakalipot. Nung pong mabalitaan namin Pebrero at tungkol sa kaso ni Mary Jane, hindi pa po binabanggit yung pangalan na a certain Philippine na ba ang nalagay sa mga news dito. Walang pangalan at sabi namin, paano kaya natin siya makikilala kung a certain Philippine naman. Nag-try po kami dahil mabait po talaga ang mga pagkakataon. Sa isang email po ay may naligaw at nakilala namin itong mga nag-aasikaso kay Mary Jane sa Indonesia. At nakipagkalitan po kami ng komunikasyon at nagsabi na nakikiusap si Mary Jane para sa kalipasan ng kanyang mga pamilya. Huwag na huwag niyo silang pupuntahan. Ang sabi naman namin, paano namin pupuntahan? May wala kaming address o pangalan man lamang ng mga tao sa pamilya. Tuwing Pebrero po yan. Hanggang sa Marso po, nang makita po namin si Nanay Celia na umiiyak sa telebisyon, natatangi namin clue ay yung pangalan ng Barangay Caudillo, Nueva Ecija. Nang mabalik, yung pumapanood namin balita, naging automatic po sa migrante yan dahil buhay at kamatayan. Nag-meeting po kami at nag-decide kami noong gabi yun. Lumuwas patungong Nueva Ecija ang isa sa migrante. At yan po ay sa katawan ni Connie Bragas Regalado. Habang bumabiyahe siya, naghahanap naman po yung mga member namin saan nakatira si Nanay Celia. At kung makita na po sila, gabi na, at naisip po, kinabukasan ng umagang-umaga ng April 30, ng March 30, nang makausap po ng migrante ang pamilya Veloso. Hindi na po sila ng dalawang isip. Narinig niya naman kay Nanay ilang taon, nanahimik sila, nagpabalik-balik sa Maynila para humingi ng tulong at wala nangyari. Unang araw pa lang ng pag-uusap na umuo na sila sa mga plano. Ang una rin po tumugon ay ang mga simbahan na nasa ilalim po ng NCCP at UCCP sa Nueva Ecija. Agad po naghanda ang mga kasamahan natin sa taong simbahan kung paano aaluin ang pamilya dahil sa matindi ng pinagdadaanan. Madali pong kausap ang pamilya Veloso. Napakataba po nila, pangumumbaba sa pag-uusap. Kaya po ang ating mga kasama rin sa simbahan, napakadali po nakagawa ng mga programa, ng misa, mga panalangin. Maniwala po kayo sa hindi. Wala nang makilala namin sila. Hanggang po yata kagabi o hanggang sa hinatid po ni Becca, si Manardi, nang hinatid nila, tila meron pa rin mga ginagawang mga panalangin ng bayan doon. Ibig sabihin ko, mula nang makilala namin more than a month, tuloy-tuloy po ang gawain doon. Sa liturhiya, pagdadasal, paghingi ng suporta. Hindi po naging madali sa amin ang kasong ito dahil meron lang tayong ilang araw na pinag-uusapan. Naalala ko po ang kwento ng mga naroon sa akin ay parang deja vu raw 20 years ago ng Lord Contemplation. Dahil sa simbahan din ng NCCP at UCCP, naganap ako ng tulong para kay Lord Contemplation at naulit na naman ang mga simbahan ito ang katabirin ng migrante. Pagkatapos ng 20 taon ay nagliligtas naman tayo ng buhay sa kanawa ng Pilipinas. May pinatunayan po dito. Magiging ingrato po ako. Walang ginawa ang gobyerno. Pero hindi po bumigay ang taong simbahan. Hindi bumigay ang mga organisasyon para maghawak kamay sa isang panawagan na magliligtas tayo ng buhay. Ang isa lang po nakakataba ng puso bilang dating migrant, dating biktima at ngayon migrant sa advocates. Ay makikita mo ang mukha ng mga taong simbahan na nagbubukas ng pintuan. Hindi lang dito sa Pilipinas, noon sa Indonesia po, ang mga networks po ng UCCP and CCP ay sumulat sa kanilang mga counterparts sa Indonesia. Binuksan po nila ang kanilang mga pinto at nagsabi, i-accommodate na namin ang mga lawyers na kakayanin, yung pamilya, hinanda po nila ang pangangailangan.
Sila rin po ang nagpakilala kay Mary Jane sa public. Hindi po nasabi nanay, sa loob po na 5 taon, ang tingin po ng Indonesian public, si Mary Jane ay isang kriminal. At sa tulong po yan ng simbahan, nakilala si Mary Jane na isang ordinary mamamayan, walang record, 2 anak, biktima na human trafficking. Kung migrante, magagawa po yan. Pero hanggang saan? Pero nandiyan po ang simbahan, naging mabilis. At alam po naman natin Indonesia ay isang Muslim country. At di po sila gumagamit ng kandila. Pero sa time na kailangan natin ng suporta, mahigit 1,000 Indonesia may hawak na kandila at nagtirik ng gabi yung critical moment sa harapan mismo ng bahay ng Presidente ng Indonesia. Dahil yan po ay sa lakas ng panalangin natin at sa kasama. Hindi nila ginagawa yan, pero ginawa nila para sa ating kababayan. Hindi nila ginawa yan dahil pinapatulan, ito ay propaganda. Nagpropaganda ba ang Indonesian people sa atin? Hindi. Ginawa niya dahil naniniwala sila na may responsibilidad din sila. Kahit di sila Kristiyano, kahit sila Islam, may responsibilidad sila magligtas ng buhay ng inosente. At yun po ang nakakataba ng puso. Dahil may naniniwala sa ating mga ginagawa. Kaya po, sa pagkakataon ito, malaking hamon para sa ating lahat. Parang si Ban tayo o hindi. Yung binasa kanina, tungkol doon sa kay Mateo, na binasa kanina ng sister. Ako ay naguto, mag-inig pinakain, ako ay nauhaw, yung pinainom, ako ay nakahubad at tinigyan yung damit, ako ay may sakit at inyong dinalaw, ako ay nakatilagdo. Yun yung challenge. After natin marinig, after na may Mary Jane, may Junilin pa, titigil pa tayo. Tandaan po natin 15 milyong Pilipino ang nasa labas ng bansa at 7,000 ay nakakulong. 88 ay may hatol na kamatayan. Hindi natin alam kung ano pa ang katayuan ng iba pa nating kababayan. Humihingi po ako ng permiso sa isa nating kapatid na nasa likuran. Yung po may nakatuklog. Pakitayo ka lang niya. Tayo lang. Nagagaling ka lang po at kararating lang sa ating bansa. Salamat. Sa maikling panahon ng aming pag-uusap, siya po ay galing sa Freeman J. sa bansang Saudi Arabia. Ang sinasabi niya, kaya ko po binanggit yung tungkol kay Mateo, hinaharang tayo ngayon. Alam niyo po ba, kahit siya at yung mga nakakulong doon ay parang hayop. Pag oras po ng pagkain nila, hindi po yan nakapila para bigyan ng pagkain. Meron lang pong maliit na bintana na kasya-kasya lang yung stainless na parang bilao, yung pong gapos, yung halo-halo ng pagkain. Sasalpak po yun sa bintana. Kailangan yung makipagsuntukan, kailangan yung manakit para makakuha ng pagkain sa bintana. Ganun pong katindi. Isipin nyo kung makukulong kayo ng isang araw at ganun ang kondisyon. Isipin nyo pa ba't tao kayo? Nakukulong sila ng buwan at taon. Kapag sinabing walang ginawa ang gobyerno, ingrato at ingrata tayo. Ako ay bilang konsultant, manunulson. Ang gagaling po yan dito kung ano yung tinanas. Kaya nakikiusap din po ako, habang tayo ay may magagawa pa na mapabilis ang pagpapauwi, gamitin po natin lahat ng ating magagawa para wala nang katulad niya. Maswerte po siya. Ang tumulong po sa kanya ay mga otoridad, hindi nga lang ng ating gobyerno. Ang tumulong po sa kanya ay mga otoridad ng Saudi, hindi ang gobyerno ng Pilipinas. Kung kaya siya kaya magsasalita at magagalit sa gobyerno, ingrata rin ang ibabato sa kanya sa social media. Ang gagaling po yan, sana po tulungan pa natin yung mga nakakulong. Marami po silang dumadanas ng ganito, mga kapatid. Hindi po natin yan dapat hayaan na maganap.
Pero may magagawa po tayo. Nasimulan natin kay Mary Jane. Pagpahalagahan po natin yung ilang araw natin. Binaliktad natin ikana ang mundo. Dahil binuhos na natin ang buhos. Yung buo nating makakaya dito. Maraming namalat, maraming napuyat, away-away, may takulo. Pero at the end, may buhay na Mary Jane, may inosente. At kaya rin po natin gawin yun sa mga nakasama na sa bilang buhay. Kukuhanin ko rin po ang pagkakataon para pasalamatan si Nancy. Si Mervyn, sa nakakilala ko sa UCCP and CCP sa media. Magpapaalam po ako sa inyo, isang taon po ako mawawala. Starting next May 8. Aalis po ako, hindi para mag-abroad, para sa aking kalusugan. Alam naman po lahat na ako po ay nag-stroke last October. Dinaraw po ako ng mababait na kila UCCP at NCCP. Medyo hindi po maganda, patuloy po ang paglaki ng dugo sa kanang bahagi ng aking utak. At talagang hindi ko na rin po makainig sa gusto ko rin po makakasama ang may bahay. Kaya po, kung mawawala po ako, hindi po ako nagtatago. Ako po ay magpapahinga lamang para sa pagbalik, may higit na lakas para magkalaya pa ng mga inosenteng katulad ng Mary Jane. So maraming po salamat.